Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Pilipinas naglabas ng babala dahil sa rocket debris ng China na tatama sa West Philippine Sea, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Kinumpirma ng Philippine Space Agency ang pagpapalipad ng People's Republic of China sa Long March 3B rocket nito. Ang naturang rocket ay inaasahang babagsak sa identified drop zone nito, 68 nautical miles mula sa Roswell Reef at 160 nautical miles mula sa Ayungin Shoal. Kasama na rin dito ang mga debris na inaasahang manggagaling sa pinalipad na rocket. Ayon sa Philippine Space Agency, una na itong nagbabala ukol sa banta ng naturang rocket, kasama ang potential risk na maaring idulot nito sa mga barko, mga bangkang pangisda, at iba pang sasakyang pandagat na maaring mapadaan sa nabanggit na karagatan. Ang mga naturang debris ay maaring makitang palutang-lutang sa mga nabanggit na lugar at maaaring mapadpad sa mga dalampasigang malapit dito. Apela ng Philippine Space Agency sa publiko na i-report lamang sa mga otoridad ang mga posibleng mamamataang mga bahagi ng naturang rocket. Nagbabala rin ang ahensya laban sa posibleng pangunguha o pag-uwi sa mga ito, dahil sa posibleng banta o toxic na laman ng naturang rocket. Sinabi naman ng China na dapat na isisi sa Pilipinas ang patuloy na tensyon sa pinagtatalo ng West Philippine Sea. Sa isang panayam, partikular na tinukoy na dahilan ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning ay ang pagpapalit ng policy and position ng Pilipinas sa bagay na ito. Kapansin-pansin na nagtuturuan ang China at ang Pilipinas hinggil sa mga naging kaganapan at kamakailan lamang na pangyayari sa West Philippine Sea. Para kay Mao, paulit-ulit daw na pinakikialaman ng Pilipinas ang teritoryo daw ng China sa West Philippine Sea, nagpapakalat daw tayo ng false information at nakikipagsabuatan sa extraterritorial forces o mga bansang kakampi natin katulad ng Estados Unidos para daw magdulot ng gulo. Samantala, sa kabila ng mga insidente sa West Philippine Sea, sinabi ni Mao na China's door of dialogue remains open at ang Chinese government ay handang makipagtulungan upang maayos ang maritime issues sa pamamagitan ng negosasyon and consultation. Papayag naman ang AFP sa offer ng China na dialogue pero sinabi ng Armed Forces of the Philippines nitong Miyerkules, na hihilingin ito sa China na itigil na ang pakikialam sa kanilang resupply operations at ang panggigipit nito sa mga mangingisdang Pilipino, na naglalayag sa exclusive economic zone ng bansa sa West Philippine Sea, sakaling ang dalawang bansa ay nakikibahagi sa isang dialogue upang malutas ang mga isyu sa rehiyon. Ang tinutukoy ni Aguilar ay ang regular na rotation and resupply missions na isinasagawa ng AFP bilang suporta sa mga outpost ng Pilipinas sa West Philippine Sea, na tinutumbok ng mga kamakailang agresibong aksyon ng China. Noong ika-9 ng Desyembre, hinaras at ginamit ng mga barko ng Chinese Coast Guard ang mga water cannon sa mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na nagsasagawa ng humanitarian mission sa Bajo de Masinloc, na napinsala ang isang bangka ng Pilipino dahil sa water cannon. Nang sumunod na araw, nagsagawa ng mga delikadong maniobra ang mga sasakyang pandagat ng China na nakapinsala sa isang barko ng Philippine Coast Guard, at isang bangkang Pilipino na naatasang magdala ng mga supply sa contingent na sakay ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Gayunpaman, sinabi niya na ang mga kahilingang ito ay para sa militar lamang, at meron pang hiling mula sa PCG at National Security. Sinabi naman ng Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Medel Aguilar, na mas pinapalakas na ng Pilipinas ang kakayahan nito sa aerial, maritime, at cybersecurity. Most of our projects in the modernization program will upgrade the capability of our aerial and maritime operations. So we expect more vessels, we expect more aircrafts. We're also looking at improving our radar system, the capability to detect intruders. These are all in the pipeline already. Let me also say that we are also enhancing our cyber capability, because this is what we need right now. Yes, we should be acquiring technologies, equipment, hardwares, and of course softwares that will be developed so that we are able to protect our information system from hackers, from those who would try to sabotage our operation. Nangako naman ng AFP na gagawin nila ang lahat ng legal na paraan upang mabantayan at ipaglaban ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. I will not discuss much about operational matters, but
let me just assure the Filipinos that the armed forces of the Philippines will do what is necessary, what is legal, to make sure that whatever project is given to us to implement will be implemented. Sa pagtatanong naman kung ano nga ba ang gagawing construction ng Pilipinas sa West Philippine Sea upang mabantayan ito, kung ito ba ay pang-sibilyan lamang o magagamit ng ating militar na nagbabantay doon. It has to be clarified later on when the instruction or when this is discussed already at the high level of authority. So the armed forces will just be ready to implement such actions. Just like what we are doing today, we are there to protect our sovereign rights and jurisdiction. And we will be there also to protect whoever is designated to implement the project. Of course, we see the challenge being posed by China in obstructing our RORE missions, but we just have to deal with it. Probably when the plan is finalized and when the budget is already available, of course, that will be the start of the activity. Sa pagtatanong ulit kung ano ang update sa ginagawang pagbili ng Pilipinas ng mga barkong pandigma sa ibang bansa, kung saan ito ay magpapalakas pa ng pagbabantay sa ating teritoryo. This is part of the modernization program, and there are already actions undertaken to make sure that these procurements are forwarded to and are happening so that it will be able to upgrade our capabilities. Sa pagpapalakas naman ng alyansa natin sa ibang bansa, sinabi ng AFP na maraming bansa ang pabor sa Pilipinas laban sa China, dahil nakikita naman nila ang ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Ngayon po, sa pag-alyansa natin sa ibang bansa, ito po ay dahil alam ng maraming bansa na tama ang ating pinaglalaban, at ito po ay para sa pagpapalakas ng isang international law na kung tawagin is United Nations Convention on the Law of the Sea, because this is the only way to peacefully resolve maritime disputes. Una, gusto ko pong liwanagin sa lahat na hindi po tayo nagsisimula ng gulo. Tayo po ay sumusunod sa international law at atin lang ini-implement ang ating domestic law. Ibig sabihin, hanggang saan ba talaga ang ating territorial waters, hanggang saan ba ang ating exclusive economic zone, na kung saan meron tayong tinatawag na sovereign rights at jurisdiction. At meron po tayong obligasyon na panatilihin na malinis ang kapaligiran at ligtas ang paglalayag ng anumang bansa sa lugar na yon. Ngayon po, dito po sa pag-implement natin ng mga activities na ito, sinusunod po natin ang batas. Hindi tayo nagsasagawa ng mga activities na makaglalagay sa panganib sa ibang mga maglalayag tulad po ng kanilang ginagawa. Nagkakandak sila ng shadowing, nagkakandak sila ng mga dangerous maneuvers, gumagamit pa sila ng water cannon, at minsan nagresulta nga ito sa mga collision at sea. So, lahat po ng mga violations, sila ang may kagagawan. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.